rin teaching sa tayo po minamahal po ay dadako na po sa pagiginig ng salita ng Diyos. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Kindly po mga minamahal, open your Bible. Praise the Lord. From the book of Jeremiah chapter 9 verse 23 up to 24 and Matthew chapter 13 verse 44 and up to 46. Sabay na lang po pagkabasa. The book of the prophet Jeremiah, chapter 9, verses 23 and 24. Thus saith the Lord, let not the wise man glory in his wisdom, neither let the mighty man glory in his might. Let not the rich man glory in his riches, but let him that glorieth glory in this, that he understandeth and knoweth me, that I am the Lord, which exercise loving kindness, judgment, and righteousness in the earth. For in these things I delight. The Gospel exchange, Matthew chapter 13, verses 44 up to 46. Again, the kingdom of heaven is like unto treasure hid in a field, the which when a man hath found, he hideth, and for joy thereof goeth and selleth all that he hath, and buyeth that field. Again, the kingdom of heaven is like unto a merchant man seeking goodly pearls, who, when he had found one pearl of great price, went and sold all that he had and bought it. Jeremías Kapitulo 9, versikulo 23 hanggang 24. Ganito ang sabi ng Panginoon, huwag mag-apuri ang pantas sa kanyang kalan, o mag-apuri man ang makapangyarihan sa kanyang kapangyarihan. Huwag mag-apuri ang mayaman sa kanyang kayamanan. Kundi mag-apuri sa ganito ang sa kanyang nauunawa at ang Panginoon nagsasagawa sa lupa ng kagandahang loob, hatulan at katuwiran, sapagkat sa mga bagay na ito ay nalulugod ako, sabi ng Panginoon. Dito po sa Mateo Kapitulo 13, ang talata po mabinamahal, 44 hanggang 46. Tulad ng kaharian ng langit sa natatagong kayamanan sa bukid, na nasumpungan ng isang tao ang nilihim at sa kanyang kagalakay yumaon at ipinagbili ang lahat niyang tinatangkilik at binili ang bukid niyon. Gayon din naman ang kaharian ng langit ay katulad ng isang taong nangangalakal na humahanap ng magagandang perlas. At pagkasumpong ng isang mahalagang perlas ay yumaon siya at ipinagbili ang lahat niyang tinatangkilik at binili. Yaon. Amen. Amen. God bless you po mga minamahal. Palapakan po natin ang salita ng Diyos. Praise the Lord. So ang ating pong topic sa oras na ito, mga minamahal, itong tinatawag sa nakasulatan na the greatest accomplishment. The greatest accomplishment. And how do we achieve it? Sa Tagalog, mga minamahal, ang pinakadakilang tagumpay. Amen. At paano natin ito makakamit o makakamtan? So mga minamahal, sabi po, the Bible, mga minamahal, mention with many physical accomplishment. And mga minamahal, but it also highlights tinatawag na spiritual accomplishment. So sa oras na ito, pag-aralan natin, tinatawag na the greatest accomplishment, which is, mga minamahal, spiritual accomplishment. Palapakan mo natin ng malakas ang mahal na Panginoon. Spiritual accomplishment. Abang pinagmamasdan po natin, mga minamahal, ang banal na gawain ng mabait na Diyos na itinayo, ang banal na iglesyang ito, sa pangunguna ng ating ginagalang at minamahal na Evangelista Will Estrada Almeda at minamahal at ginagastan Pastor Lina C. Almeda, sa panahon ngayon, abang pinagmamasdan natin ang gawain, napakarami ng gawain, every say amen. Araw nagdaragdag ng Diyos ng mga kaluluwa sa iglesia. Sabi nga ng banal na kasulatan, and the Lord our God added unto the church daily. Ever say amen. During the days of the apostles, mga minamahal, the early church, the Lord added unto the church daily. Gayon din sa ating panahon ngayon. Ever say amen.
Ang mabait na Diyos ay nagdaragdag ng mga kaluluwa sa kanyang iglesia araw-araw. Station, mga minamahal, sa lahat ng gawain, ng banal na gawain ito. Every day, mga minamahal, may mga nagpabautismo. Everybody, amen. Meron tumatanggap sa mahal na Panginoon. Meron pinagpapala sila ng mabait na Diyos sa ating mga gawain. Sila po'y pinagaling sa kanilang mga karamdaman. Nakita natin mga minamahal na kung paano ang Diyos ay patuloy mga minamahal na kumikilos sa kanyang banal na iglesia. Everybody, amen. So mga minamahal, masasabi natin mga minamahal ng pinakadakilang tagumpay na nakamit ng beloved parents in the Lord. Everybody shout, praise the Lord, amen. Ng pinakadakilang accomplishment ng ating beloved parents in the Lord, ng iglesyang ito ay natatag, lumalago, pinagpapala ang lahat ng kapatiran. Everybody say amen. Lahat ng may karamdaman na tumatanggap sa mahal na Panginoon, sila ay pinagagaling ng Diyos. Mga minamahal, pinag-imalaan sila sa kanilang mga karamdaman, sa mga protection ng mahal na Panginoon. Ang ating beloved parents in the Lord, nakamit nila yung tinatawag na pinakadakilang tagumpay. Everybody is the Lord. Pinakadakilang tagumpay o katuparan, mga minamahal, itong tinatawag na spiritual accomplishment. Sa buhay nila, lumaganap ang gawain. Patuloy ang Diyos, mga minamahal, ay nagliligtas ng mga kaluluwa. Patuloy ang mahal na Panginoon ay pinagpapala ang kanyang banal na iglesia. Kahit sa ang gawain, nandoon ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Sa ating mga pananambahan, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa ba't ibang bansa, nandoon ang kapangyarihan nating mahal na Panginoon. Sa ating pagsamba sa mahal na Panginoon, bumaba ang banal na presensya ng Diyos. Ito ang dakilang tagumpay sa araw na ito, sa bawat isa sa atin. Everybody shout, praise the Lord. Anong sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal? Na ganito ang sabi ng Panginoon, huwag magpamapuri ang tao, mga minamahal, ang pantas sa kanyang kapantasan, sa kanyang karunungan. Amen. O magmapuri man ang makapangyarihan sa kanyang kapangyarihan. Huwag magmapuri ang mayaman sa kanyang kayamanan. Huwag tayo magmapuri, ibig sabihin banal na kasulatan, huwag magmapuri ang tao sa kanyang kapantasan, sa kanyang karunungan, sa kanyang kayamanan, sa kanyang mga bagay na tinatangkili, kung hindi bagkus, sabi ng Biblia. Kung hindi bagkus, sabi ng mahal na Panginoon, kung hindi magmapuri sa ganito, ang lumululhatin ng kanyang napagunawa, ang kanyang tinatawag na makilala na ako ng Panginoon. Ever say amen. Na nagsasagawa sa lupa ng kapagagandahang loob, katulan at katwiran. Palapakan mo natin na malakas sa ating mahal na Panginoon. So mga minamahal, ito palang dapat nating ipagmapuri sa buhay natin. Ever say amen. Although yung mga accomplishment na yan, yung mga achievement ninyo sa buhay, yan po ay dagdag lamang sa mga pagpapala na pinangako ng Diyos sa bawat isa sa atin habang tayo po ay naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Ever amen. Subalit, ang sabi ng banal na kasulatan, ang pinakadakilang accomplishment ng bawat isa sa atin, tayo po ay magkaroon na tinatawag mga minamahal, committing ourselves to a relationship with God. Ever amen. This is the greatest accomplishment. Palapakan po natin na malakas ang ating mahal na Panginoon. Amen. Kaya sabi po ng Biblia, how do we achieve? Paano natin matatanggap ang dakilang accomplishment na ito? Mga minamahal, sa buhay ng ating beloved parents in the Lord, makikita natin mga minamahal kung paano sila nagtagumpay, paano may kasatuparan ang pangako ng Diyos, ever amen, sa buhay nila. Dahil may mga sikreto sila, ever amen. Paano po, anong gagawin natin mga minamahal? Ever amen. How do we achieve it? Una, mga minamahal, yung parable, mga minamahal ng kingdom o yung treasures and the affair, mga minamahal. Ito po, mga minamahal, ay the king parable of the treasures, mga minamahal, o yung tinatawag na the king treasures and the fair. It's two truths. Una, mga minamahal. Una, the kingdom is priceless. The kingdom is priceless treasure to be desired above all else. Everybody say amen. Na pag nasain natin ang higit sa lahat, and the kingdom is to be acquired by giving up everything. Sabi po ng banal na kasulatan, that will prevent our being part for it. Everybody shout, praise the Lord. Ulitin ko po mga minamahal, the kingdom is to be acquired by giving up everything that our being part of it. I-give up mo lahat
yung mga bagay na natitira pa sa iyo. Everybody say, para makamit mo ang tagumpay. Everybody say amen. Amen. Selling all, sabi ng banal na kasulatan, selling all, binentang lahat. Selling all, mga minamahal, means that the most treasure that means, mga minamahal, that we must treasure. Tinatawag na our whole heart from other interests to the one of interest. Walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo. Everybody say amen. Selling all. Merong tao nakakita ng kayamanan na natatago sa isang lupa niya. Sa kanyang kagalakan, siya umuwi sa kanilang bahay, ibinenta ang lahat. Tirian ang kanyang kayamanan at pagkatapos binili yung lupa doon, yung kayamanan. Selling all. Ibig sabihin ng selling all, ulitin ko po mga minamahal, i-transfer natin ang ating puso sa dadakilang kayamanang ito. Everybody say amen. Na ang ating Panginoong Jesucristo, ito ang sekreto ng ating beloved parents in the Lord. Everybody say amen. I-give up everything. Everybody say amen. Amen. That will prevent, mga minamahal, to be part for it, mga minamahal. Bakit po, mga minamahal, give up ng ating beloved pastor ang ladbal? Nakita niya ang totoong kayamanan, walang iba ang ating Panginoong Jesucristo. Everybody say amen. Pangalawa, mga minamahal, sabi ng banal na kasulatan, selling all. Ibig sabihin, ang kanyang buong puso ay nilagak niya sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Everybody say amen. Ito ang maging sekreto ng bawat isa sa atin para makamit natin yung tinatawag na kayamanan. Never say amen. Yung spiritual na accomplishment sa buhay natin, kinakailangan, mga minamahal, gawin natin ito. Bakit? Sapagkat ito ang solusyon, ito ang sekreto para magtagumpay tayong lahat sa ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Maliwanag po ang sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal. Kaya sabi po ng banal na kasulatan, mga minamahal, sabi po ng Biblia, how do we achieve it? Paano natin ito makakamit? Paano natin ang dakilang tagumpay? Ang may katuparan sa buhay natin, itinatawag na spiritual accomplishment. I-give up natin yung mga bagay na maging hadlang sa atin upang maging kabahagi ng dakilang kayamanang ito. Ever say amen? I-give up mo yung mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos. Ever say amen? I-give up natin, mga minamahal, yung mga bagay na hindi makapalugod sa ating mahal na Panginoon. Ito ang sikreto upang makamit natin ang dakilang tagumpay na sinasabi ng banal na kasulatan. Ever say amen? Ano po ang dapat pa natin gawin? Una, mga minamahal, by realizing the brevity of life. By realizing the brevity of life. So bakit po, mga minamahal, sabi ng Psalm chapter 90 verse 12, 10, 12, and Psalm chapter 39 verse 4. Pakibasa po lahat. In the book of Psalm chapter 9, verse 11 and verse 12. The days of our years are 80 years and 10. And if by reason of strength, then they be 80 years, yet is their strength labor and sorrow, for it is soon cut off, and we fly away. Who knoweth the power of thine anger, even according to thy fear, so is thy wrath. Verse 12, so teach us to number our days, that we may apply our hearts unto wisdom. The book of Psalm chapter 39, verse 4. Lord, make me to know mine end, and the measure of my days, what it is, that I may know how frail I am. Mag-awit Kapitulo 90, ang talata po 10 hanggang 12. Ang mga karawan ng aming mga taon ay 70 taon. O kung dahil sa kalakasan ay umabot ng 80 taon, gayon may ang kanilang kapalaluan at kapanglawan lamang. Sapagkat madaling mapapawi at kami ay nagsilipad. Sino makakaalam ng kapangyarihan ng iyong galit at ang iyong puot ayon sa katakutan na may marapat sa inyo? Kaya ituro mo sa amin ang pagbilang ng aming mga kaarawan upang kami ay magtamo sa amin ang pusong may karunungan. Dito kami naman sa Kapitulo 39, ang talatay 4. Panginoon, ipakilala mo sa akin ang aking wakas at ang sukat ng aking mga kaarawan
ipakilala mo sa akin kung paano, kung gaano kahina ako. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Po ng banal na kasulatan by realizing the brevity of life. In order for us, mga minamahal, to achieve spiritual accomplishment, mga minamahal, we must realize the brevity of life. The Lord our God gave us only, according a brief, tinatawag na span of years in this earth. Ibig sabihin, mga minamahal, sabi po ng banal na kasulatan, David pray, mga minamahal, that the Lord will help him to realize the brevity of his life. Everybody say amen. Amen. The brief span of his life in this earth. And this is the prayerful concern of every believer. Everybody say amen. Amen. Ito po ang magiging panalangin ng bawat isa sa atin na mananampalataya, mga minamahal. The Lord, mga minamahal, the Lord our God gave us only, ibig sabihin na brief span of His life in this earth, mga minamahal, to determine our faithfulness to God. Ever say amen. Amen. Upang malaman ng Diyos ang ating katapatan sa mahal na Panginoon. Ibig sabihin, habang tayo nabubuhay sa daigdig na ito, mga minamahal, sabi niya ni David, Lord, teach us to number our days that we may apply our hearts unto wisdom. Ever say amen. Upang tayo po, mga minamahal, ay pagkain ng Diyos, sabihin natin sa malapan, Lord, teach us to number our days that we apply our hearts unto wisdom. Ever say no? Amen. Lord, make me to know my name. Panginoon, sabi ni David, ipaalala mo sa akin gaano kaiksi ang buhay. Ibig sabihin, maging sa ating paglilingkod sa Diyos, mga minamahal, kinakailangan din maintindihan natin ito. Everybody say amen. Upang ang bawat oras, minuto ng ating pag nating sasayangin, napakalaga ng buhay na ipinahiram sa atin ng Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Ang buhay na ipinahiram sa iyo, hindi mo yan buhay. Galing yan sa mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya bawat minuto, segundo ng ating buhay, pahalagaan natin. Everybody say amen. Amen. Sabi ni Haring David, Lord, make me to know gaano ko kahina. Everybody say amen. So this is the prayer, mga minamahal, of King David, to realize the brevity of his life. Then this is also the prayerful concern of every one of us. Everybody say amen. Ito this life at best 60, 70, ganun lamang kaiksiyang buhay ng tao. Everybody say amen. Kaya pag pumasok ka na sa line of 60, mga minamahal, talagang may paiksi, pababa ng paiksi ang buhay ng tao. Kaya pong sabi ni Haring David, Lord, make to know mine end. Ibig sabihin sa ating buhay, ganun din po, upang magtagumpay tayo sa daigdig na ito. Sabi ng banal na kasulatan, bilangin natin ang araw ng ating buhay. Yung sa malakas na balakbak para sa mahal na Panginoon. Ever see, amen. Hindi natin awak ang ating buhay. Maliwanag yan. Ever see, amen. Hindi natin alam kung bukas anong mangyayari sa araw ng bukas. What is your life? Sabi po ng Biblia. Your life is like a vapor that appeareth for a little while and then vanisheth away. Life is like a dream. Gaano kaiksi ang panaginip? Ever say amen? Life is like a water split on the water. Ibig sabihin, gagaya lamang ng tubig na nabuho sa lupa. Ganun lang kaiksi ang buhay. Napakaiksi ng buhay ng tao, mga minamahal. Kaya sabi ni Haring David, mga minamahal, sa ating buhay upang tayo magtamo ng mabuting kawakasan, magtamo tayo ng spiritual accomplishment habang tayo nabubuhay sa daigdig na ito, palagahan natin ang bawat minuto, bawat segundo ng ating buhay, ibigay natin sa mahal na Panginoon ang ating lakas, palabakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Ang ating beloved honorable parents in the Lord, bakit ganun na lamang ang kanilang pagpapahal? Panalangin halos, puros panalangin buong araw, maga hanggang gabi, puros pagpupuri, puros panalangin. Ang ibinibigay nila, mga minamahal, parang wala nang enjoyment yung buhay nila sa sanlibutan. Pero hindi alam ng sanlibutan, ang buhay ng ating beloved parents in the Lord ay punong-puno ng kagalakan. Palapakan natin ng malakas ang mahal na Panginoon. Bakit ganun na lamang? Dahil naintindihan ng ating beloved pastor, gaano lamang kaiksi ang buhay. Gaano lamang, mga minamahal, kahalagang buhay natin, ibigay natin, mga minamahal, sa mahal na Panginoon upang matamo natin ang mabuting kawakasan, ang tagumpay ng espiritual. Hindi tayo maging talunan. Bakit maraming Kristiyano ang talunan? Hindi nila naiintindihan ang kalooban ng Diyos. Every amen. Bakit maraming Kristiyano nagbabackslide?
bumabalik sa dating gawin, bumabalik sa kasalanan, hindi nila naiintindihan ang kalooban ng Diyos. Amen? So, ibig sabihin, kailangan ma-realize natin ang buhay natin upang i-apply natin ang ating puso sa karunungan. Isang malakas na palakpak para sa mahal na Panginoon. Another thing, bakit po? Sabi po ng Biblia, from the book of Psalm, o Ecclesiastes chapter 11, verse 9 up to 10, then Ecclesiastes chapter 12, verse 1. The book of Ecclesiastes, chapter 8, verse 9 and verse 10. Rejoice, O young man, in thy youth, and let thy heart cheer thee in the days of thy youth, and walk in the ways of thine heart, and in the sight of thine eyes. But know thou that for all these things God will bring thee into judgment. Therefore remove sorrow from thy heart, and put away evil from thy flesh, for childhood and youth are vanity. The book of Ecclesiastes chapter 12, verse 1. Remember now thy Creator in the days of thy youth, while the evil days come not, nor the years die, when thou shalt say, I have no pleasure in them. Ecclesiastes Kapitulo 11, versikulo 9 at 10. Ikaw ay maganak o binanta sa iyong kabataan at pasayahin ka ng iyong puso sa mga karawan ng iyong kabataan at lumakad ka na may lakad ng iyong kalooban at sa paningin ng iyong mga mata. Ngunit talastasin mo na dahil sa lahat ng mga bagay na ito ay dadaling ka ng Diyos sa katulan. Dito po sa 10. Kahit ilayo mo ang kapanglawan sa iyong puso at alisin mo ang kasamaan sa iyong katawan, sapagat ang kabataan at ang kasariwaan ng buhay ay walang kabuluhan. Dito po maminamahal sa Ecclesiastes Kapitulo 12 at talatay 1. Alalahanin mo rin naman ang may lalang sa iyo sa mga karawan ng iyong kabataan bago dumating ang mga masamang araw at ang mga taon lumapit sapagkat iyong sasabihin, wala kang kaluguran sa mga yaon. Amen. Everybody shout, praise the Lord. So, pangalawang bagay, mga minamahal, na ating kailangan gampanin upang ma-achieve natin tinatawag na spiritual accomplishment. Itong sinasabi ng banal na kasulatan ni Haring Solomon. Ang sabi ng banal na kasulatan, merong siyang advice sa lahat ng bagay, sa lahat ng tao. Sapagkat nasa kanya, sinaliksik niya ang karunungan, sinaliksik niya ang kayamanan, ang pleasure, lahat. At ito ang conclusion niya, mga minamahal, para sa mga kabataan, for the youth. Saan pinang Biblia? How to achieve spiritual accomplishment by youthful piety. Ibig sabihin, mga minamahal, abang bata pa tayo, merong 4 na bagay na sinabi si King Solomon. Sabi ni Solomon, mga minamahal, enjoy the day of the youth. Enjoy the day of the youth. Remove sorrow and evil in the days of the youth. And remember thy creators in the day of the youth. And reflections upon what is coming. Everybody say amen. So 4 na bagay na ating dapat alalahanin, lalo na sa mga kabataan. Enjoy in the days of the youth. Okay, pwede tayong mag-enjoy sa araw ng ating kabataan. But move sorrow and evil in the days of the youth. Tanggalin natin sa buhay natin, sa ating kabataan ang kasalanan. Everybody say amen. Hindi pwedeng bata pa ako, okay pa. Intindi na ako ng Diyos. Hindi po gano'n ang mahal na Panginoon. Everybody say amen. Ang mahal na Panginoon nagsabi, sapagkat wala po tayong alam kung anong mangyari sa araw ng bukas. Hindi natin alam anong araw ng ating buhay hanggang kailan. Huwag mong sabihin kay bata pa. Hindi po, wala pinipili ang kamatayan. Isang malakas na palakpak para sa mahal na Panginoon. Everybody say amen. So remove sorrow and evil in the days of the youth. Talikuran mo ang kasalanan, ang fornication, ang adultery, yung po mga bagay na yan, pornography, mga lust. Talikuran mo yan, everybody say amen. In the days of the youth, hindi pwede mga minamahal. Bakit? Gagamitin tayo ng ating mabait na Diyos. Praise the Lord. So remove sorrow and evil in the days of the youth. In the days of the youth. And reflection, mga minamahal, for what is coming. Merong coming na pag-judgment. Kahit bata pa, mga kabataan, bakit pinapalalahanan? Dahil minsan nakakalimot sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Paano kayo maging successful? Paano natin ma-achieve yung tinatawag na spiritual accomplishment?
Sa araw pa ng ating kabataan, ibigay na natin ang ating lakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Dahil diyan kayo uubugin ng mahal na Panginoon. Everybody say amen. Maging sa araw ng iyong kabataan, si Timothy, pastor na napakabata, sabi ni Beloved Paul, sabi niya kay Timothy, Timothy, my son, be thou an example. O be thou an example in word, in deed, amen, in faith, in charity. Kahit bata pa siya, kailan maging example ka, sabi niya Apostle Pablo kay Timothy. Ganon din sa ating mga minamahal, sa ating paglilingkod sa Diyos, upang mga minamahal makamit nyo ang tugatog ng tagumpay. Everybody say amen. Sa araw pala ng iyong kabataan, ubugin na ninyo ang iyong sarili sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Isang malakas na balakbak para sa mahal na Panginoon. Minsan kasi, nagbabackslide, nagpapasaway. Ang mangyari, yung kanilang spiritual na buhay, hindi makamit yung tinatawag na spiritual accomplishment sa buhay nila. Kaya po, pinalalahanan tayo ng banal na kasulatan. Amen. For the youth. Sabi ng banal na kasulatan, enjoy in the days of the youth. Enjoy your days. Enjoy your days. Maraming tawanan, kwentuhan, tawanan. Enjoy your days. But remove sorrow and evils in the days of the youth. Ever say amen? And remember thy creators in the days of thy youth. Sapagkat mga nagagamitin po kayong lahat ng ating mabait na Diyos. Palapakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Another thing, by realizing mga minamahal, tinatawag na by subordinating earthly duties into heavenly. By subordinating earthly duties into heavenly. Kind of open your Bible from the book of 1 Corinthians, chapter 7, verse 29. Jump to 31. First book of the Corinthians chapter 7, verse 29 and 31. But this I say, brethren, the time is short. It remaineth that both they that have wives be as though they had none, 31, and they that use this world as not abusing it, for the fashion of this world passeth away. Unang mga taga-Korinto Kapitulo 7, versikulo 29, talon sa 31. Ngunit sinabi ko ito, mga kapatid, ang panahon ay pinaikli upang mula ngayon, ang mga lalaking may asawa ay maging mga tulad sa wala. Dito po sa 31. At ang mga nagsisigamit ng sanlibutan ay magiging tulad sa hindi nagpapalakalabis ng paggamit sapagkat ang kasalanan ng sanlibutan ito ay lumipas. Dito po Everybody shout, praise the Lord. Sabi po ng banal na kasulatan, mga minamahal, another thing, mga minamahal to achieve, mga minamahal spiritual accomplishment is mga minamahal by subordinating Jews into heavenly. Everybody say amen. Ang ibig sabihin nito, mga minamahal, mag-equal tayo lagi. Everybody say amen. Napakaraming gadget ngayon, talagang gadget ngayon, mga minamahal. Minsan masasabi ko na talagang we are in the last day. And perilous time shall come, sabi ng Biblia. Napaka-abundansya ang kasalanan. Kaya po mga minamahal, subordinating earthly duties into heavenly, maging spiritual paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Anong sabi ng Biblia? For the passion of this world is passed away. Ang kalayawan ng sanlibutan ito'y lumilipas lamang. Everybody say amen. Amen. So ang ibig sabihin, yung may mga asawa, magparing walang asawa, hindi naman po iiwanan yung asawa. Ang ibig sabihin niyan, maging spiritual ang bawat isa sa ating paglilingkod, sa ating mahal na Panginoon. Focus tayo sa paglilingkod sa Diyos. Everybody say amen. Maraming kasalanan, nandyan yung kasalanan, mga minamahal, lalo na mga minang sa panahon ngayon, lalo na walang pinipili. Bata, matanda, babae, lalaki, mga minamahal, walang pinipili ang kawawi. We are in the last days. Everybody say amen. Remember, mga minamahal, Satan is a masterful strategist, is to seek your downfall by, mga minamahal, by by schemes or wiles of the devil. Merong mga patibungang kaaway, merong mga lalangang diablo
Merong mga pandaraya ang kaaway para dayain ang mga Kristiyano. Mabata, mamatanda, mga lalaki, mababae, walang pinipili. Everybody say amen. Kaya sabi ng Biblia, by subordinating earthly duties into heavenly. Ibig sabihin, maging spiritual ang bawat isa sa atin, mga minamahal. Everybody say amen. Maraming gadget, maraming games, maraming onlines, maraming kung ano-anong meron dyan. Pero ulitin ko po mga minamahal, the passion of this world is passed away. Everybody say amen. Lumilipas ang kalayawan sa laigdig na ito, mga minamahal. Kaya ang Kristiyano, maging spiritual ang bawat isa sa atin. Palapakan mo natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Another thing, by serious living. By serious living from the book of Ephesians chapter 5, verse 15 and 16. Kindly po. In the book of Ephesians chapter 5, verses 15 and 16. See then that you walk circumspectly, not as fools, but as wise, redeeming the time, because the days are evil. Efeso Kapitulo 5, versikulo 15 hanggang 16. Mag-ingat nga kayong lubos kung paano kayo lumakad. Huwag gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong. Na inyong samantalahin ang panahon, sapagkat ang mga araw ay masasama. Everybody shout, praise the Lord. Sa maliwanag po, sabi mo ng banal na kasulatan, by serious living. By serious living. How to become to live a serious living? Paano tayo mabuhay ng seryoso? Sabi ng Biblia. Sabi ng ating nabasa, walk not, mga minamahal, that you walk circumspectly. Circumspectly, not as fools, but as wise. Ibig sabihin tayo lumakad ng may karunungan. Ever say amen? Amen. Huwag gaya ng mga mangmang, sabi po ng Biblia. Lumakad tayong may karunungan. Lumakad ka may kaalaman, may karunungan sa salita ng Diyos. Hindi mangmang na parang walang nabasa pa lang, parang wala kang narinig sa Word of God. Parang walang miniting sa'yo, parang wala kang narinig na paalala para sa iyo. Ibig sabihin, lumakad tayo may katalinuhan, may karunungan, sapagkat ang panahong ito ay masama. Palapakan mo natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Ang panahong ito ay masama. Masama ang panahong ito. We are living in the world that is worse than before. Amen? Tayo pinabubuhay sa daigdig na talagang talamak ang kasalanan sa daigdig na ito. Bakit merong delusions kasi eh? Pag sinabing delusion, false belief, thinking that sin will give fullness of life is another delusion. Ever say amen? Isip ng tao dahil sa kasalanan, siya liligaya, mag-enjoy ang tao sa kasalanan. Thinking that sin will give fullness of life, walang makapagbibigay ng tinatawag na masaganang buhay sa atin kung hindi ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ever say praise the Lord? Delusion sa tao, napakaraming delusions. Thinking that there is plenty of na maraming panahon sa kanila sa maglingkod sa Diyos, sa kanila sila magpakainit, sana sila maging seryoso sa paglilingkod sa Diyos. No! Now is the high time to awake out of sleep. Amen? Everybody shout, praise the Lord! Because we are in the evil days. Tayo po nasa mapanganib na panahon, sabi po ng Biblia. So lumakad tayong merong karunungan para ma-achieve natin yung tinatawag na spiritual accomplishment sa buhay natin. Everybody say amen. So sabi ng Biblia, kindly open your Bible from the book of Colossians chapter 4 verse 5. The book of Colossians chapter 4, verse 5. Walk in wisdom toward them that are without, redeeming the time. Colossians 4, versikulo 5. Magsilakad kayo na may karunungan sa nasa labas, na inyong samantalahin ang panahon. Everybody shout, praise the Lord. Isang malakas na palapak po para sa ating mahal na Panginoon. Alam niyo po mga minamahal, itong mga preaching na ito ay galing sa ating beloved parents in the Lord. Amen. Ito mga Bible study noon natin na nare-record mga minamahal, susulat mga minamahal. Naral ng ating beloved Mama Dear, palapakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Ito ang mga paalala nila noon, mga minamahal, palagi nilang binalik-balik, ever say amen, na pinapalalahanan ng iglesia na tayo lumakad ng may karunungan, ever say amen. Amen. Sabi ng Biblia, by consistent example before the world, we are the light of the world, ever say amen. We are the salt of the world. Tayo po'y asin ng sanlibutan. Tayo ang ilaw ng sanlibutan.
Nakatingin sa atin ang mga taong wala sa Diyos. Anong makita sa atin, mga minamahal, mag-reflect sa buhay natin? Kapag nakikita nila sa ating buhay, tayo lumalakad sa kalooban ng Diyos, lulalatiin nila ang ating mabait na Diyos. Everybody say amen. By consistent example before the world, before the unjust, before the unbelievers. Ang mga tao na sa libutan, kawawa sila. Kung tayo rin po mga Kristiyano ay magiging kagaya ng kabuhay nila. Mga minamahal, sayang ang kaligtasan na binigay sa atin ng ating mahal na Panginoon. Pero kung makita nila sa buhay natin, tayo example, sasabihin nila, sila nasa Jesus Miracle Crusade. Palapakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Yung aking mga loved ones, year 1984, inusig ako, mga minamahal. Ako parang nag-isa na save sa amin. Dahil sa kainitan ko sa pag-aaral, paglilingkod sa mahal na Panginoon, nag-attend ako ng gawain sa Menan, Manila, 1984, krusada, 1 buwan kalahati. Nag-absent ako ng 1 buwan kalahati, nakalimutan ko, nag-aaral ako. Graduating pa ako sa high school. Nakalimutan ko ang aking pag-aaral, 1 buwan kalahati ako nag-absent dahil napakatamis ng presensya ng mahal na Panginoon. Amen! So mga minamahal, pag-uwi ko dun sa amin, naalala ko, nag-aaral pala ako. 1 buwan kalahati ako hindi pumasok. So mga minamahal, naawa yung principal, yung sabi niya, sige, bigyan ka ng chance, dali mo yung mama mo. Kausapin namin. Hindi kinausap yung aking beloved mother. Pagkatapos, mag-exam kami, periodical test, wala akong alam. Blankong-blanko, zero, wala akong alam. Pagbigay ng test paper, nag-pray lang ako, nakalimutan ko anong ginawa ko, anong nangyari. Pagdating ng resulta, kung pinakamataas, palapakan natin ang malakas ang mahal na Panginoon. Sabi ng classmate ko na katabi ko, marunong, pinakamarunong, sabi niya, ba't mataas ka pa sa akin? Wala kang pasok-pasok, 1 taon kalahati kang hindi hindi ko masagot eh. Wala rin naman akong sagot, hindi ko alam kung paano nangyari. Siguro, ang mga Panginoon gumawa ng answer ng maging test paper. Dahil sa kainitan ko sa pag-Diyos, nag-aral ako sa kolehiyo, sa Olenchel University. Iniwanan ko ng aking pag-aaral. Inusig ako ng aking loved ones. Inusig ako ng aking mother. Sa buhay mo, iniwanan mo ang iyong pag-aaral. 4 yung kapatid ko nasa ibang bansa during that time, 1984, 85, 86. Pwede ako magtapos ng anong kurso. Pero mami na mahal, may calling ang Diyos. Ever see, amen. Dahil inuna ko ang kalooban ng Diyos, hindi nila maintindihan. Pero ngayon, lala pinagpala dahil sa paglilingkod natin sa mahal na Panginoon. Kung meron silang problema, mga minamahal, ako ang tatawagan para sila magpa-pray. Ano man may problema, kung klaseng problema, ako ang tinatawagan. Ibig sabihin, mga minamahal, nakita nila na mga minamahal sa ating paglilingkod, sabi ng Biblia, mga minamahal, by consistent, tinatawag na example before the word. Ang buhay natin maging example sa daigdig na ito, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Ang mga kapitbahay namin, mga dying, bago sila mamatay, imbes na tumawag ng pari, ako ang tatawagan sa sila mag-pray sa hospital, kahit by phone. Sila po'y mangumpisal, magsisiba. Everybody shout, praise the Lord. Ibig sabihin, mga minamahal, dahil nakitutuang Diyos natin pinaglilingkuran. Everybody say amen. Maging example tayo sa libutan. Ito ang paraan upang ma-achieve natin tinatawag na spiritual accomplishment. Sayang ang buhay natin kung magiging talunan tayo sa kaaway. Everybody say amen. Nalulungkot tayo, nalulungkot ang beloved children, beloved pastor kapag mga Kristiyano nalamig sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Kanya-kanya tayo ng kaligtasan, magsumikap ang praise the Lord. Ang ating beloved pastor, beloved Mama Dear, binigay nila ang kanilang lakas. Inubos ang lakas ng ating mahal na pastor. Na-achieve natin itong tinatawag na spiritual accomplishment. Palapakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Pinagpala tayo ng Diyos. Amen. Pinagaling ating mga karamdaman. Ako, few months ago, akala ko katapusan ko na. Amen. Sabi ko, mahal na Panginoon, wala naman ako magagawa. Ikaw man may hari ng buhay. Pero gusto ko pang mangaral. Palapakan natin ng malakas ang mahal na Panginoon. Gusto ko pang magpuri sa napakasarap, magpuri sa mahal na Panginoon. Amen. Sa una, 10 hakbang lang, mga minamahal. Hindi ko maakyat ito. Ito natin, hindi ako maakyat yan, mga minamahal. Talagang pag maligo ako, ang tagal kong maligo dahil upo tayo. Pero sa kabagan ng Diyos, mga minamahal, binalik ng Diyos ang aking kalakasan sa buwan ng dalangin ng ating beloved pastor, beloved children.
So mga minamahal, napakasarap maglingkod sa Diyos. Merong Diyos na matawagan. Everybody say amen. Merong Diyos na tutulong sa atin, mga minamahal. Kaya gawin natin ang the best para ma-achieve natin ang tinatawag na spiritual accomplishment. Ang ating beloved parents in the Lord, perfect example ang kanilang buhay. Wala na tayong ang buhay ng ating beloved parents in the Lord. Naging matagumpay sila sa larangan ng pangangaral ng salita ng Diyos sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Ever say amen? Na-preserve ang church. Ever say amen? Lumagong gawain. Ever say amen? Nagliligtas ang Diyos araw-araw sa iglesia. Pinagpapala ang mga kapatiran. Sa Cebu, isang kapatiran natin, 1 month to live. Meron isang cancer sa liver. Sabi ng doktor, kung operahan natin siya, baka mamamatay siya. Kung hindi natin operahan, abutin ng 1 buwan. So 1 buwan na lang kanyang buhay. Nang siya'y makadalo sa ating gawain, mga minamal, year 1990s, mga late 90s, hanggang ngayon, buhay. O palapakan natin ang malakas ng mahal na Panginoon. Amen. So nasa katotohanan tayo, mga minamahal. Buhay ang Diyos natin pinaglilingkuran. Maglingkod tayo sa mahal na Panginoon. Bigay natin yung tamang paglilingkod para ma-achieve natin yung tinatawag na spiritual accomplishment. Palapakan natin ang malakas ang mahal na Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo. At tayo po, binibigay ko po ang buong pagkakataon sa ating pong beloved ordained preacher, beloved Kuya Rab Blanco. Ako po ay magpupuri sa mahal na Panginoon. Beloved Mother Hill, sorry po. Amen. Praise the Lord. God bless you po, beloved of the preacher, Nilo Miranda. Sa ating mga iniibig na mga baguhan, ngayon po araw ng kaligtasan, ngayon po araw ng pagtanggap sa ating pinakamahal na panahon. Huwag po kayong mahiya. Amen. Praise God. Tanggapin niyo po ng puro ating malaman habang inaawit niyo pa po rin awiting ito. Gawin natin panalangin ng awiting ito. Amen. Praise God. Hallelujah. Habang inalalayan papunta rito ang mga baguhan. Hallelujah. Sa ating mga beloved viewers. Amen. Praise God. Hallelujah. O Panginoon, na tunay ang Hallelujah. salamat sa gabay at pag-ibig mo. Maghirap man ako, pag-asa'y nasa iyo, hindi ka mangamba. Ako ay hawak mo, O Jesus, aking Panginoon. Yes, Salamat po sa iyo. purihin ka, mahal na Panginoon. Ang iyong mga pangako ay hindi bibigo. Yes, hallelujah. Sa banal mong pangalan, mananalig ako, tagumpay ko ikaw. Pag-asa'y nasa iyo. Pangako mo'y gabay sa lahat ng sandali. At kahit kay dilim, bagyo'y dumarating. Ika'y laging tapat Itaas mo ating mga kamay, mga iniibig. at tunay sa Ipigit mo yung at minsan pang bulay-bulayin mo ang dakilang kabutihan ng ating pinakamamahal mo na ginawa sa bawat sa atin. Hallelujah! O Jesus, aking Panginoon. Salamat po, salamat po. Salamat sa iyo, mahal na Panginoon. Hallelujah! Ang iyong mga pangako ay hindi mabibigo. Sa banal mong pangalan, mananalig
ay hindi mabibigo. Sa banal mong pangalan, mananalig ako. Tagumpay ko ikaw. Tagumpay ko ikaw. Tagumpay ko ikaw. Pag-asa'y nasa iyo.